Dear Kuya Poy, ako po si Ann, 34 years old, at ipapakilala ko naman po sa inyo ang magiging bahagi ng aking kwento. Naging kaklase ko po si Mark, na 42 years old naman. Ang totoo po niyan, magkaklase po kami sa postgraduate school. Na-meet ko si Mark noong 2022 at nag-umpisa nga po ang pagkakaibigan namin noon. Okay naman kami, Kuya Poy. Nagpapadala siya sa akin madalas ng messages. In short, maayos din naman siyang kausap. Over the years, hanggang sa makagraduate na nga kami in 2024, tuloy-tuloy pa rin naman ang communication namin ni Mark. Pero nito lamang June, bigla na lamang siyang nag-chat sa akin ng thank you sa lahat. At pagkatapos nun, binlock niya na ako. So ako naman, I didn't push it pa. Na-block na nga ako eh. Papaano pa ako makapagtanong sa kanya? But after 2 weeks, napansin ko na lang na in-unblock niya na naman ulit ako. Pero never pa siyang nag-chat ulit. Ako naman, never na rin na nag-attempt na i-message siya kahit nakikita kong online itong si Mark. My question is, at some point, bakit kaya may mga ganun? Parang out of the blue, Kuya Poy. Okay naman kami na nagkausap. Tapos biglang magiging parang total strangers na kami. Diba, sana hindi na lang niya ako tinrato ng ganun? Or sana maging honest na lamang siya mula nung umpisa. Kaya naman para sa akin, para sa mga guys out there, ano ba ang ibig sabihin ng ginawang ito ng kaibigan ko na si Mark? Nakasanayan ko na rin kasi siyang kausap. Honestly. By the way, wala naman kaming naging relationship. Nagkataon lang talaga na para bang na-off ako sa inasal niya. Pwede po bang paliwanagan ninyo ako at tulungan niyo akong maproseso ang ginawang ito sa akin ni Mark? Kasi Kuya Poy, hindi ko rin talaga magets kung bakit niya ginawa sa akin yon. Ang kausapin ako for years. Nagpasalamat at bigla akong binlock. Pero bigla ring in-unblock. In all honesty, hindi rin po kasi ako mapakali sa kaiisip. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Alam ko, medyo nakukulangan din po kayo sa detalye ng aking kwento pero wala na rin po kasi akong mapiga sa sarili ko mismo. Kaya naglakas loob na rin akong sumulat sa inyong programang Heart to Heart sa True FM sa pag-asang kahit papaano ay mabigyang linaw ang daladala ko ngayon sa aking dibdib tungkol sa isang kaibigan. Maraming salamat po sa inyong programa at sana nga mas marami pa ang inyong matulungan. Lubos na naghahanap ng kasagutan, Ann. At naikwento nga po sa atin nitong si Ann ang tungkol sa isang kaibigan niya na naging malapit. Pero hindi naman po sila nagkaligawan, hindi naman po sila nagkaroon ng relasyon. 2022 pa nung mag-umpisa ang kanilang friendship dahil parehas sila na nasa postgraduate school. 'Di ba? Nagtutuloy ng kanilang mga pag-aaral. Ayan, pero eto na nga po tayo sa mga kapatid po natin. At dito sa tinatanong ni Ann, ano po ba ang gagawin ko? Oo, na ito na naman, meron kaming chance na mag-communicate pero hindi raw naman siya nagme-message. Hindi rin naman nagme-message itong si Mark. Oo, ayan, may mga tanong. Pero alam mo, ganito na lang, personally, ang sagot ko talaga dyan, kung may importante kang ginagawa sa buhay mo, kung meron kang trabaho, gawin mo ng maayos yung trabaho mo. Kung meron kang business na posibleng magpayaman sa'yo, doon ka mag-focus. Alam mo kasi,
inis din ako doon sa mga block-unblock or friend-unfriend ang drama. Sa totoo lang. Yung mga ganyan, may gustong sabihin, may gustong iparating sa'yo, pero ibablock ka or ia-unblock ka until such time na malaman niya na hinahanap mo siya. Yan, drama, it's drama. Promise. Yung mga ganyan. 'Di ba? Pero karaniwang ginagawa 'yan ng mga magkakarelasyon. 'Di ba? Ng mga nagtatampuhan, may mga gustong sabihin. Ayan, kayo naman ang relationship ninyo ay friends. No more, no less. Ayan, pero seriously, eto, walang masama, Ann, na mangumusta at alamin kung bakit nga may paganon. Kung bakit merong block at unblock na padrama itong si Mark. Ngayon na nabalik naman na rin ang inyong ang inyong communication. Okay, ang sabi mo kasi dati kahit papaano, hindi nga kahit papaano madalas kayo nagkakausap, nagkakakwentuhan. At syempre, siguro naman marunong ka to read between the lines. Alam mo naman na talagang friendship lang ang meron kayo. Dahil siguro sinama mo na sa kwento kapag nanliligaw ba siya, dumidiga, dumidiskarte ba. Pero hindi naman 'di ba? Nagulat ka nga. Kasi sabi mo, hindi, friendship lang naman talaga ang meron kami. Pero yun nga, kumustahin mo, alamin mo na, kaysa nag-overthink ka dyan, 'di ba? Kaysa nauubos yung enerhiya mo at tila napapalingon ka sa likod mo na, alam mo yun, nagki-create ka ng mga senaryo na merong isang taong galit sa'yo o baka may tampo sa'yo, 'di ba? Iniisip mo itong kaibigan mo nga na si Mark, 'di ba? Alamin mo na. Alamin mo na, kumustahin mo lang siya, yung plain lang, walang mali siya. Hayaan mo lang siyang sumagot. Alamin mo, baka nga nagiging cause pala, nagiging dahilan ng selusan o ng awayan nila ng jowa niya, kung meron mang jowa, yung naging conversation ninyo nitong si Mark noon. 'Di ba? Kung nabasa, sabihin, sino yan? Ang haba ng conversation ninyo. Lagi kayo nagkikwentuhan kasi may mga ganyang klase ng jowa. I-block mo yan, unblock mo yan. Ang pumindot pala, ang block pala is yung karelasyon. 'Di ba? Hindi yung mismong kaibigan mo. 'Di ba? Kung wala ka namang mali siya, wala ka namang itinatago sa kung ano man ang meron sa inyo, kundi pure friendship lang nitong si Mark, you have nothing to be ashamed of. 'Di ba? That's one. Alamin mo, kumustahin, at yun lang, malinawan kung naging cause ka ba ng kanilang selusan, ng kanyang jowa, kung meron man. Ngayon, kung wala naman siyang jowa, o kung hindi man yun ang kanyang dahilan, alam mo, dalawa na lang yung natitira sa akin na option dalawa na lang, yun ay isip ko. Meron ba siyang gustong sabihin o aminin sa'yo at idinaan niya nga talaga doon sa pagbablock and unblock na padrama na yan, na alam mo yun, para to catch your attention, para hindi lang yung basta, kumbaga hindi lang basta kalabit, hindi lang basta nag-message na kumusta ka, 'di ba? O kaya yun nga, ang sabi mo, ang last message, maraming salamat sa'yo. Maraming salamat sa lahat. And then binlock ka. Ano meron dun? Ano meron dun? Alam mo yun, yung mga pamisteryoso. Pamisteryoso effect. Ngayon, sa ganang nakuha niya ang atensyon mo, tuwan-tuwa yan. Sa totoo lang. Kung meron man niyang gustong aminin. Pero para nga ikaw, mag-clear yung utak mo, para masabi mo, kung hindi mo naman talaga gusto si Mark, masabi mo rin na, ay hindi, Mark. Bigyan mo siya ng pagkakataon na sabihin kung ano ang gusto niyang sabihin. Doesn't necessarily mean na talagang kailangan mapuwersa ka to get into a relationship with him, kung friendship lang talaga ang kaya mong i-offer. 'Di ba? Or kung importante rin siya sa'yo, why not give it a try? Kung depende, no? Depende doon sa sitwasyon. Pero yun nga ang ibig sabihin lang niyan, may gusto siyang sabihin or aminin. At yung isang naiisip ko pang senaryo, yun lang napindot lang. Kasi naman pangalan mo Ann. Marami tayong mga kaibigan na Ann, isa yan sa mga kilalang pangalan, 'di ba? Nagkakaiba lang doon, lalagyan ng second name, 'di ba? Sa spelling ng Ann, yung ganyan. Baka may binlock siya. Ay, sandali. Ito yung friend ko 'di ba? Yung mga ganyan, yung honest mistake.
na nagkamali lang. Wag mo nang may mga tao na ganyan na siguro sa kanila wala lang, ay nagkamali ako ng binlock, hindi pala dapat siya. Kaya i-unblock ko na itong si Ann. Ito yung friend ko Ito palang classmate ko. Itong dating scammer. Itong dati kong kakilala na scammer. Yung palang ibablock ko. Yung mga ganun na mga pagkakamali, it's an honest mistake na hindi nila binabalikan dahil feeling nila hindi mo napansin. Di ba? Yun lang yun. Ewan ko, bukas po ang aming mga linya kung ano ba ang inyong nasa isipan din dun sa iba mga gumagawa ng ganyan, ha? Yun sa pagbablock, pag-unblock. Pwede naman kayong tumawag sa amin kung meron kayong chika, di ba, sa ating mga hotlines. Welcome na welcome po iyan. Samantala, ito, sabi ni si Gail Enriquez, nako, Ann, friend mo na si Mark. Dinugtong yung Ann, hindi on. Ginawang Ann. Ayan, di ba? Si Mami Ana Marie Macapanas Batlangao ay ng Vietnam nakikinig sa atin ngayon. Sabi niya, ay nanonood ako Kuya Poy ha. Kasi nga Mami, namimiss ko. Hindi ako sanay Nawala ka sa comment section. Hindi ako sanay. Parang hindi buo ang araw namin dito. Ayan si Jennifer Fernando, sabi niya, Ann, i-block mo muna yan si Mark para wala na kayong connection kasi pagka nakikita mo siyang online, nakakapag-isip ka pa ng kung ano-ano. Yun nga kumbaga, pwede rin yan. I-reverse mo yung sitwasyon. Inaaning mo ko, ikaw naman naaningin ko. Diba? Anong meron? Ano nangyari? Magaling ka ha? Mas magaling ako. Yan, yung mga ganyan. Pero eto naman, sabi ni Fema Pascual, nako Ann, kausapin at tanungin mo siya ng maayos. Kung walang sagot, pwede kang magtanong sa mga taong malapit sa kanya. On the other hand, baka may karelasyon siya at gusto niya nga mag-focus lang sa kanya. Take note, people come and go in your life, but the right ones will always stay. 'Di ba? Alam mo, Fema, gusto ko yung sinabi mo nga. Parehas lang naman yung binanggit ko rin dito na kausapin mo at tanungin mo ng maayos. Ano nangyari, friend? Bakit mo ako binlock? Pero in-unblock mo rin ako. Walang ibang message naman kasunod noon. Pero yung magtatanong-tanong pa ako sa mga malalapit sa kanya. Teka, hindi naman na siguro. Hindi na siguro. Basta ako nagtanong na. Siguro ganun na lang, Ann. Wag mo nang wag mo nang pagurin yung sarili mo. Kasi magpapaliwanag naman kung meron talaga malinaw na paliwanag yan. Lalo pang yung iba gusto yung maiintriga pa. Yun nga yung gusto nila kapag ka nagtanong ka sa isang kaibigan mo o sa common friend niyo, uy, ano nangyari? Ba't niya ako binlock, in-unblock? Pagka nakarating sa kanya yung balita, baka nakakakilig sa kanya na gumawa ng pagbablock, unblock. Nga lang, baka hindi naman talaga yun yung mensahe mo nga. Talagang ikaw, clearly, and in all honesty, ay gusto mo lang malaman bakit nagkaganon. Maayos naman ang aming pagkakaibigan. Baka mabigyan pa ng ibang kulay. Baka mabigyan mo pa siya ng false hopes. 'Di ba? Mabigyan mo pa ng, uy, may pag-asa ako dito. Baka lalong kiligin. Ayan, eto naman, sabi ni Charisse, for me, blocking a person is a sign of immaturity. But at the same time, maybe that person doesn't need any drama at all and no explanation. Pero sure ako na kapag binlock mo yung person na yun, you're not interested with that person anymore. And the easiest way to get rid of that person is by blocking. Sa ganitong sa technology, kung dun lang rin naman ang inyong connection. Ayan. 'Di ba? Sabi ni Gail nga rito, baka naman ang namblock sa iyo yung jowa niya, Ann. Pwede po kasi 'yan. Pwede 'yon na alam mo na nagkatampuhan, sino tong matagal mong nakakausap? Sabi mo madalas mo nakakausap, 'di ba? Do you have to apologize? So yan, pag-usapan natin konti. Do you have to apologize doon sa jowa niya sa mga pinag-usapan ninyo? Sa akin, kahit hindi na at hindi naman dapat. Lalo na kung wala naman talagang mali siya ang inyong mga pinag-usapan. 'Di ba? Kung kahit balikan at kahit basahin nung jowa niya na nagselos ang inyong conversation, 'di ba?
walang walang sabihin na natin walang flirting, walang landian na nangyari. O talagang ito ang conversation ng mga friends na naging magkaklase sa post-grad school. O, anong meron? 'Di ba? Anong meron diyan? Kung wala, wag ipilit. Oo, wala ngang yayaan ng date eh. Hindi nga ako niyaya ng jowa mo na na magmerienda kami ng sabay eh. Talagang kumustahan lang kami. Yung mga ganun. 'Di ba? Hindi mo kailangan mag-apologize. Ayan, kaya Ann, 'di ba? Sabi ko nga kanina, kung mayroong ka mga importanteng ginagawa ngayon, mga bagay na pwedeng magpayaman sa iyo, doon ka mag-focus. Iwanan mo na lamang siya ng tanong ng isang kaibigan na ano nangyari? Bakit mo ko binlock and in-unblock at bakit may pa-thank you? 'Di ba? Sagutin niya o hindi, nasa kanya na ang bola ngayon. Siya na ang mag-isip ngayon. Oo, pero ikaw, kung meron palang mali siya ang inyong mga pinag-usapan noon, at may jowa itong si Mark, well, that's another story. That's another episode para sa ating Dear Kuya Poy. Kung sakasakali. I hope not, pero that's another story, Ann. At syempre, dyan na nga natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.